Isang malamig at napakagandang umaga para sa lahat. Binabati ko po kayong lahat ng isang magandang umaga. At ngayon pong umagang ito ay meron akong napaka-importanting mensahe na ibabahagi sa inyo na kailangan nyong mapakinggang mabuti at maunawaang mabuti sapagkat ito po ay magagamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at dito nyo mailalagak yung inyong sarili na kayo ay nasa magandang posisyon para sa ating bukas pagdating ng ating buhay sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, hinihiling ko po sa inyo at nakikiusap ako na kung pakikinggan nyo sa simula, inyo pong tapusin para maintindihan nyo at maunawaan nyo mabuti. Ano po? Ang ating pong topic is sin is powerful. Makapangyarihan ng kasalanan. But grace is greater. Pero ang biyaya ng Diyos ay mas dakila, mas makapangyarihan kaysa kasalanan. Kaya ito po ay isang importante at napakahalagang mensahe na dapat nyo mapakinggan. Minsan lang po itong maririnig. Maaaring yung iba ay gumagawa din ng ganito pero ako nga na-amaze din sa akin sarili nung ito'y gawin ko at kaya ako ay nagpupursige na agad na may bahagi sa inyo. Ano po? Sige, simulan po natin. Pasimulan po natin sa isang maikling panalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa lahat ng bagay na pinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito. Sa aming kalakasan, sa aming katalinuhan, sa aming proteksyon, sa aming buhay, Panginoon. Sa iyong guidance at kahit sa iyong provision, good health, Lord, napakaganda pong biyaya yan. At kahit na kami naghihirap yung magkameron kami ng mga malusog na kalusugan ay isa na pong napakalaking biyaya yan. Sa pagising namin sa umaga na kami malusog, maaliwalas, ay isang malaking umaga. Kaya naman po kami nagpapasalamat sa inyo. Buksan niyo po ang aming isipan at patuloy niyo po akong pagkalooban ng katalinuhan para maibahagi ko ng tama yung inyong banal na salita sa mga tagapakinig. At meron po akong special na prayer ngayong umagang ito. Hinihiling ko din po sa umagang ito na sinasama ko po yung asawa ng aking classmate na si Lourdes Cueto na Lord, hipuin niyo po siya. Hindi po ako ang merong kapangyarihan na magpagaling, kundi ikaw, Panginoon. Kaya aking pong hinihiling sa inyo na hipuin niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay at inyong gamutin. Maraming salamat po sa umagang ito. Subaybayan niyo po kami at gabayan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magsimula po tayo. Ano po? Makapangyarihan ang kasalanan. Hindi ito isang maliit na isyu. At hindi lamang ito isang pagkakamali sa pag-uugali ng isang tao. Ang kasalanan ay pumapasok sa sangkatauhan sa pamamagitan ng ating ninunong si Adan. At simula noon, lumaganap sa lahat ng tao at nagdala ng kamatayan, katiwalayan, at pagkaalipin sa mundo. Kaya po ito'y nakasama dun sa pagkaalipin sa mundo. Nagkameron din po ng sumpa mundo noong sila po ay nagpool ang sangkatauhan. Noong pong nagpool sila, sinumpa po sila ng Diyos na kasama po ang mundo, ang sandigdigan, na ito ay binigyan din ng sumpa. Kaya yun, binanggit ko dito yung pagkaalipin sa mundo. At ang isa pa ring kahulugan nito, yung pagkaalipin sa mundo, ay yung tayo ay naiimpluwensyahan kung ano meron itong mundong ito. Tayo nasasakop tayo at hindi tayo nagkameron ng kalayaan. Sinakop tayo ng mundong ito.
dahil nga doon sa pagkakasumpa ng ating Panginoon. Kaya naman ang kasalanan ay hindi basta-basta mabubura o maaalis ng ating pagsisikap. Kahit anong gawin natin, kahit pa sabihin natin tayo ay laging pumunta, mangumpisal sa pare, yung katulad noon, nung ako'y Katoliko pa, pag nagkakasala, kami pumupunta sa pare at nangungumpisal. Kahit paulit-ulit natin gawin yun, hindi natin mabubura ang kasalanan. Ang kasalanan ay mabigat at makapangyarihan. Hindi din ito mabubura sa pamamagitan ng edukasyon. Kahit mag-aral tayo na mag-aral, ano man ang ating gawin sa mag-research, walang magagawa po ang edukasyon, ang karunungan. Wala po. At hindi ito basta-basta mabubura o maaalis ng ating pagsisikap. O kaya, idisiplina natin ang ating sariling pagkatao, hindi pa rin maaalis ang kasalanan. Ang puso ng tao ay apektado ng pagbaksak ng ating unang mga magulang, ng ating mga ninuno. Maaaring umunlad ang tao sa panlabas na anyo. Ngunit tanging ang Diyos lamang ang makalulutas sa kasalanan hanggang sa ugat nito. Wala pong makakalutas nito kundi ang Diyos lamang. Ngunit ang mabuting balita ay ito. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Grace. Sa panahong ito ng dispensation ito, lagi ko pong inuulit yung dispensation dahil ang ibig po sabihin ng dispensation ay programa ng Diyos. May programa ng Diyos sa Israel, yan ibang dispensation, at may programa din ng Diyos sa pakikipag-deal sa ating body of Christ, mga membro ng katawan ni Kristo sa atin. Kaya lagi ko pong binabanggit yung dispensation, yung pong ibig sabihin ng dispensation. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang, maraming denomination ang maaaring mag-aangkin na nananampalataya sa kay Kristo, pero dapat related ito sa grace, sa biyaya ng Diyos. Katulad, may kaugnayan po ito sa dispensation na lagi kong binabanggit. Kaya maging maingat po tayo at maging mapanuri at maging matalino tayo kung ano ba talaga yung dispensation. Maraming ulit ko na po itong nabanggit do sa aking mga naunang mga pahayag. Kaya kung nasusubaybayan nyo po yung mga pahayag ko, mauunawaan nyo po ng mabuti kung anong ibig sabihin ng dispensation. Ang biyaya ay hindi lamang nagpapatawad ng kasalanan, kundi sinisira rin ito ang kapangyarihan nito. Yan po ang kapangyarihan ng biyaya ng grace. Sinisira nito ang kapangyarihan nito. At gayunpaman, maging ang mga mananampalataya sa biyaya ay dapat humarap sa hukuman ni Kristo, hindi para sa paghatol, kundi para sa gantimpala, pagkawala, at pagsusuri ng paglilingkod. Kaya dito po natin mapapatunayan na kahit tayo ligtas na, haharap pa rin tayo sa paghatol. Ito yung tinatawag na Bema Judgment of Christ. Ito yung paghatol ni Kristo sa mga grace believers, sa mga mananampalataya ng biyaya. Dapat po nating unawain itong mabuti dahil kung basta lang po tayo latag ng mga aral at ating isa sa puso, baka po tayo ay maligaw, sapagkat kayang-kaya tayong iligaw ng ating emosyon, kayang-kaya rin tayong iligaw ng katalinuhan ng tao,
Ang hindi lang makakapagligaw sa atin ay kung tayo mapanuri at susuriin nating mabuti kung ano ba at papaano nakikipag-deal ang Diyos sa tao. Kaya doon po natin laging ginagamit yung salitang dispensation. Dapat maunawaan nating mabuti yung ibig sabihin ng dispensation. Napakahalaga po nito sa buhay ng isang mga mananampalataya dahil maaaring marami ang nag-aangkin na bakit? Naniniwala naman ako kay Kristo at sumasampalataya ako kay Kristo. Pero kailangan maunawaan mo kung paano mo siya sasampalatayanan. Kung saang programa, kung saan kung paano nakikipagdeal ang Diyos. Kung sasampalatayanan mo siya doon sa programang idinidil ng Diyos ng Panginoon o ng Panginoon ang mga taong Israelita, ay tayo po ay labas doon. Hindi po yun ang dapat nating angkinin. Tulad ng ilustrasyon na nabanggit ko noon sa inyo, itutulad natin ang aking ilustrasyon sa isang sakit. Kung ang sakit ng isang tao ay lagnat, anong dapat nating ibigay na gamot? Bibigyan ba natin ito ng gamot na diatab? Diatab para sa LBM sa pagtatae. Hindi po. Ang ibibigay natin ay paracetamol para sa lagnat. Ganun po ang isang ilustrasyong napakadali para maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng dispensasyon. Kung paano nakikipag-deal ang Diyos sa tao. Napaka-importante po yan. At yan ang pilit na tinatakpan po ng ating kaaway, ni Satanas. Tinatakpan nila ang piring ng ating mga mata, ng ating mga puso, upang hindi natin maunawaan yung liwanag ng kadakalaan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na ipinagkaloob kay Pablo. Marami nagbabasa, maraming mga pastor ang nagbabasa, nagtatapik ng mga sulat ng ating Apostol Pablo, pero hindi nila alam kung paano ito hahawakan, i-handle doon sa tamang pakikipagdeal ng Diyos para sa tao. Yun po. Kaya malaki po ang pananagutan ng mga pastor. Sasabihin ko po sa inyo. Tingnan nyo ha. Basahin natin bago tayo uli pumunta doon sa ating unang punto. Yan. Dito sa ating unang punto, babasahin natin. Kanina, binanggit ko ito. Ito yung ginagawa ng kaaway. Tingnan, ito binanggit ko na naman nung nakaraan. Talagang, kaya yung kaaway talagang galit na galit. Kung maaari nga, puputulin yung aking mensahe para hindi ko ito ipakita sa inyo. Ito, sabi dito, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Tapos sabi dito, in whom, in whom the God of this world. Sino yung God of this world ulit? Ito, lagi kong inuulit. Napaka-importante po nito. Had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Pinipigilan niya na magningning at magliwanag yung napakadakilang ebanghelyo na dapat ay ating maunawaan at malaman. Ang kaaway ang nagpipigil po. At ito yung pananagutan ng mga pastor, na tumatayo sa harapan ng pulpito. Pananagutan ito babasahin natin. Take heed, sabi dito,
1 Timothy 4:16, ito po ay sulat din ni Pablo. Kaya yung pong lahat ng sinulat, lahat ng inireveal ng ating Panginoong Kristo, ito po hindi inireveal sa pamamagitan ng tao kay Pablo, kundi mismong face to face. Hindi inabutan ng ating Apostol Pablo yung earthly ministry ng ating Panginoong Kristo, pero paano siya kinausap ng ating Panginoong Kristo? Dinala siya sa langit. Dinala siya sa langit. Basahin yung 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 6. Dinala siya sa langit. At doon inireveal. Kaya lahat ng punang sulat ng ating Apostol Pablo, 13 aklat na isinipi at inilagay sa Biblia, na canonize ito. Kaya ito'y napasama sa ating Biblia. Yun po ang mystery of Christ. Mystery ng ating Panginoong Kristo. Hiwaga ng ating Panginoong Kristo. Pinagkaloob niya at inireveal sa ating Apostol Pablo. Pinagkatiwalaan si Apostol Pablo. Ito yung sinasabi kong pananagutan ng mga pastor, na hindi sila hindi nila inuunawang mabuti yung sulat ni Pablo at hindi sila gumagamit ng dispensation. Ito, sabi dito, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Yan o, basahin natin sa Tagalog. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Ingatan ha, yung ating sarili sa pagtuturo. Hindi yung basta banat na banat. O, itatapik mo Old Testament, itatapik mo, ikukonclude mo para i-apply, ipamuhay sa panahong ito. Hindi po ganoon. Hindi po tayo basta-basta kailangan aralin po natin dahil malaki ang pananagutan ng isang pastor. Sabi dito, ingatan mo iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay nito sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo iyong sarili at mga nakikinig sa iyo. Doon, ibig sabihin, kung basta banat ka ng banat, hindi mo maililigtas mismo ang iyong sarili, pati yung iyong mga tagapakinig. May sense yung sinasabi para lang doon sa kabutihan mo dito sa lupa, pero doon pagdating sa kaligtasan, walang sense, zero. Disqualify. Napakabigat po. Kaya dapat po sa mga pastor mag-ingat na mabuti. Aralin nila mabuti itong aming katayuang ito bilang membro ng katawan ng banal na katawan ng ating Panginoong Kristo. Hindi ito denomination. Hindi po ito denomination. Ito yung ating posisyon sa kasalukuyan. Marami ang nababasa nila, body of Christ, body of Christ. Saan nyo lang makikita ang body of Christ? Doon lamang sa sulat ng ating Apostol Pablo. Doon sa revelasyon ng ating Panginoon sa Kristo kay Apostol Pablo. At uulitin ko pong muli, hindi ko po sinasabi na ibang aklat dito sa Biblia maliban doon kay Apostol Pablo ay hindi banal, masama. Hindi po ganon. Lahat po ng sulat dito sa aklat ng Biblia ay banal sapagkat galing yan sa Diyos. Kaya nga lang po, idinidil ng Diyos kung kanino dapat mapapunta yung sulat. Hindi po tayo basta tanggap dahil hindi naman pala sa atin yung sulat. Bakit natin tatanggapin? So, yayakapin natin yung sulat na para sa atin. Yun po ang pinakamaganda rin isang ilustrasyon. Sige po, pagpatuloy po natin yung ating topic. Yan.
patuloy natin yung ating topic. Ano po? Yan o. Sin as a reigning force. Yan o. Sin as reigning force, sabi dito. Ating pong tatalakayin niya mabuti. Itinuturo po sa atin ng Romans chapter 5 na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao, si Adan. Ang ating unang magulang, ang ating ninunong si Adan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, nangangahulugan ito na ang kasalanan ay hindi lamang isang pangkaraniwang galaw o pagkilos na naririto sa ating katawan, kundi ito ay isang makapangyarihang kumikilos na may puwersa sa nauhulog na sangkatauhan. Ito po'y sanhi ng pole ng sangkatauhan. Pole of humankind noong sinauna pong panahon. Simulat sa ating mga magulang na si Adan at Eva. Noong pong pagbaksak nila ngayon, doon po nagsimula yung kasalanan. Kaya po may pwersa. May pwersa pong malakas ang kasalanan para sa buhay ng mga tao. Sapagkat minana natin yung kasalanan yun eh. Na naging kasalanan ng ating mga ninuno. No? Malakas ang kasalanan dahil gumagana o gumagalaw ito sa pamamagitan ng laman. Ito ay umaakit sa mga pagnanasa. Kung tutuusin naman po, ito po yung talagang kasalanang minana natin yung pagnanasa. Dahil hindi naman natin kasalanan yung doon sa yung pagkakakain nila ng bawal na pagkain. Yung kanilang naging pagnanasa doon, yun ang ating minana. Kasi ang ganda ng sa kanila yung approach ni Satan magiging Diyos din kayo kung kakainin nyo yan. Kung babasahin nyo yung istorya doon sa Genesis chapter 1 to 3, naakit doon sa pagnanasa ngayon yung ating unang magulang na si Eva. Alam ni Satan noong yung serpent, alam ni Satan na hindi niya kayang linlangin si Adan dahil si Adan yung mismong kinausap ng Diyos Wala pa nun si Eva. Si Adan ang mismo kinausap ng Diyos na huwag mo kainin na yung punong ito. Kainin mo na lahat ng punong naririyan, huwag lamang ito. Kabilin-bilinan niya yun dahil mamamatay ka, sinabi niya. So, ganyan po, ito ay umaakit sa mga pagnanasa, pagmamataas, sariling kagustuhan at paghihimagsik. Ito yung rebellion na ginawa nila sa Diyos. Kahit na alam ng isang tao kung ano ang tama, gagawin pa rin nila ang mali dahil iyon ang gusto ng kasalanan na nangingibabaw sa kanilang sarili, sa kanilang sariling pagkatao. Maaari pa rin niyang ilayo ang tao sa kasalanan sa kalooban ng Diyos. Kaya inilalayo ng kasalanan ang mga tao doon sa kalooban ng Diyos. Kaya napakalungkot ng Diyos Kaya ayaw niyang hayaan. Ayaw hayaan ng Diyos na ang lahat ng kanyang nilalang ay bumaksak sa hatol ng kasalanan. Ayaw ng Diyos. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan. Gumawa siya ng biyaya, itong the grace of God. Sa papaano? Sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo.
At kung tayo ay magtitiwala doon at mananampalataya, doon mahahango ang ating sarili sa kasalanan. Kung sasampalatayanan natin na kaya ginawa ito ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, ang mamatay sa krus, ay dahil sa ating kasalanan, sasampalatayanan natin yun, automatiko na tayo ay masisig. Package deal na po yun. Walang work. Hindi na tayo pupunta pa kung kanino at mangungumpisal para tayo package deal na po yun. At mismo ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin kung paano tayo gumawa ng mabuti. Ididisiplina tayo, hindi yung mananatili sa ating isipan yung kasalanan, hindi natin lalabanan. Pagpatuloy po natin ang para maunawaan natin mabuti. Malakas din ang kasalanan dahil sinusuportahan ito ng sistema ng mundo. Tama po yun. Ginagawang karaniwan ng mundo ang kasamaan. Pangkaraniwan na sa mundo ang kasamaan eh. Patayan, meron nyo kahit sa pera nagpapaupan tao para pumatay ng kapwa-tao. Adultery, rampan. Maraming sakop ang adultery. Hanggang pornography. Sakop yan. Stealing. Pagnanakaw. Lagana po yan. Tingyo, hindi maalis-alis sa ating gobyerno. Nakakasuka na. Nagkakameron tuloy ng dibisyon dahil sa pagnanakaw, kanya-kanyang nakaw, kanya-kanyang pamamaraan ng pagnanakaw. Nagpapagamit sa mga taong nagnakaw. Nakakasuka po ang ating gobyerno. Sapagkat yan po ay talagang minana natin. Di na po yan maaalis. Ang makakapag-alis lang niyan, pati ang ugat niyan, ay ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kung tayo po'y mananalig, mismong ang Espiritu ng ating Panginoong Kristo, ang Espiritu ng Diyos, ang gagana po para tayo mabago. Kapag pinaliwalaan natin na kaya namatay si Kristo sa krus, ay dahil sa katubusan ng ating kasalanan. Yan po ang mystery of Christ, ang hiwaga ng ating Panginoong Kristo. Niluluwalhati ang laman at nilalabanan ang katotohanan ng Diyos. Kaya ang mananampalataya ay nabubuhay sa isang masungit at masamang kapaligiran kung saan ang kasalanan ay malayang gumagalaw. Kahit ang mga mananampalataya, yun po ang pinakamasamang balita sa ating mga mananampalataya dahil tayo namumuhay doon sa paligid na kung saan ay gumagalaw ng malaya ang kasalanan. Masungit at pangit na environment po ang ating ginagalawan. Kaya itong mundong ito, i-regenerate po ito eh. Kaya doon sa Bible, doon sa pag-aaral, doon sa ibang aklat, doon sa Revelation, i-regenerate po mundo para maging banal pong muli. Kasi gagawin itong tahanan ng mga Israel. At ang ating magiging tahanan naman ay sa langit, tayong body of Christ. Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng rapture. Ang kaligtasan naman ng Israel ay sa pamamagitan ng second coming of Christ. At ang kasalanan ay malakas dahil ang lumang kalikasan, ang ating lumang pagkatao, ay nananatili sa atin na nagkakaroon ng isang tunay na labanan sa pagitan ng luma at bagong pagkatao araw-araw sa ating pamumuhay. Kasi naglalaban yan eh. Meron po yung struggling, meron yung war. War yan. Yung ating lumang pagkatao, matapos nating
maunawaan at maintindihan itong biyaya ng Diyos, bibigyan na tayo ng Diyos ng bagong pagkatao. Yun ang naglalaban. Naglalaban po yun araw-araw. Bagamat ang mananampalataya ay naligtas, ang katawan, bagamat ang mananampalataya ay naligtas, ngunit ang katawan ay hindi pa niluluwalhati. Hindi pa tayo dinadala sa langit dahil naririto pa rin tayo. Kaya merong labanan. Merong nangyayaring labanan. Kaya naman meron pa ring tunggalian sa pag-ita ng laman at ng espiritu. Naglalaban po yung espiritu at laman. Binigyan tayo ng bagong espiritu, yung ating new man, yung ating bagong pagkatao ng Diyos. We are, new creatures tayo eh. Biro nyo, ang ganda ng binanggit sa Bible. Yung unang creation ni God ay si Adam and Eve. Ang pangalawang creation, tayo, body of Christ. Binigyan tayo ng bagong pagkatao. New creature tayo. So, yun po, ano po. Yeah. Sin cannot be deleted by human power. Talagang ito po hinimay ko isa-isa eh. Sin cannot be deleted by human power. Yeah. So ano pong mangyayari niyan? Maraming tao ang sumusubok na daigin ang kasalanan sa pamamagitan ng mga patakaran, mga rules, ritual, pansariling pagsisikap. Yung sarili natin yung pagpipigil tayo, hindi tayo, ayaw natin magkasala, kahit nariyan na yung tukso, pipigilin natin yung ating sarili, pero maya-maya, dandahan din tayong naaakit at naaakay ng kasalanan, hanggang sa mahulog tayo sa kasalanan. Yung sariling pagsisikap yun, o relihiyon. Maraming relihiyon ang ganito, nagbibigay sila ng mga rules, ganito ang dapat natin gawin para tayo ay baguhin ng Diyos, tayo pupunta sa ating mga leader, tayo mangungumpisal. Sino leader? Binabanggit ko po dito yung Katoliko, mangungumpisal po yan, pero hindi pa rin po yung kayang alisin ang kasalanan. So, ano pa? Ngunit wala sa mga ito ang makakabura sa presensya o kapangyarihan ng kasalanan sa puso ng tao. Maaaring ibunyag ng batas ang kasalanan. Ang ibig sabihin ng batas, ito yung law. Ito yung commandment. Yung 10 commandments na lagi ninyong binabanggit. Pero hindi lang po yung 10. 314 po lahat yung law na ibinigay ng Diyos kay Moses. Yung po ay para sa Israel, hindi po yung para sa atin. 314 po yun. Pero yung lumaganap na ginagamit ng iba't ibang tao, iba't ibang wika, ay yung 10 utos ng Diyos. Yan, maaaring yun. Yung ibunyag ng batas. Ngunit hindi nito maalis ang kasalanan. Maaaring pigilan ng moralidad ang kasalanan, ngunit hindi nito kayang gamutin ang kasalanan. Maaaring mapabuti. Baguhin tayo ng edukasyon dahil edukado yan, maganda natin, mabait. Maaaring baguhin ang edukasyon ng ating pag-uugali, ngunit hindi nito kayang baguhin ang kaluluwa. Biro nyo yan. Nantindihan po? Sin cannot be deleted. Talagang hindi mabubura. Kaya naman nananatili ang kapaligiran ng tao sa ilalim ng epekto ng kasalanan. Maaari tayong bumuo ng mas mahusay na mga sistema, ngunit hindi tayo maaaring lumikha ng isang mundong walang kasalanan ng mag-isa. Hindi natin kaya. Ang kasalanan ay masyadong malalim, masyadong nakaugat, at masyadong pangkalahatan.
Kaya ito po yung pinakamabuting balita. Ito po, kasunod, ano po. Only, ito oh, only the finished work of Christ. Oh. Tanging ang natapos na gawain ni Kristo ang haharap sa pagkakasala ng kasalanan. Tanging ang krus lamang ang makasasagot sa parusa ng kasalanan. Tanging ang buhay na muling nabuhay na si Panginoong Kristo ang makakapagbigay ng tagumpay laban sa pangingibabaw ng kasalanan. Yun lang po. Wala na pong iba. Only the finished work of our Lord Jesus Christ can deal with sin's guilt. Yan. Salvation through grace alone. Yan, salvation through grace alone po. Basahin niyo po ito isa-isa at papaliwanag ko po habang binabasa niyo. Malinaw ang sinasabi sa mga Efeso sa Ephesians 2:8-9. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng mga gawa. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi gantimpala para sa mabubuti, kundi kaloob para sa mga hindi karapat-dapat. Biro niyo yan? Wala pong pinipili ito kahit na yung pinakamasamang tao, yung pinakakalaban ng Diyos. Kaya ang Diyos talaga naaawa sa kanyang nilalang. Binigyan niya ng pagkakataon para hindi po mahulog sa parusa, sa paghatol ng Diyos. Gumawa siya ng paraan. Pinakasimple at pinakamadaling paraan. Itong salvation by grace of God. Dispensation of grace of God. Mystery of Christ. Ang biyaya ay nangangahulugang iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan, hindi dahil sa karapat-dapat, kundi dahil binabayaran ito ni Kristo ng kanyang banal na dugo. Nagbuwis siya ng buhay para sa ating kasalanan. Yun po ang kanyang ginawa at yun ang dapat natin sampalatayanan. Ang krus ang sagot sa pagkakasala at ang muling pagkabuhay ang sagot sa kapangyarihan ng kasalanan. Yung muli niyang pagkabuhay. Yun ang dumaig at tumalo sa kasalanan. Kaya wala nang kamandagang kamatayan para sa atin. Para sa ating mga grace believer, wala na. Tayo ay meron ng, kumbaga sa pag-abroad, meron na tayong visa. Hinihintay lang natin yung ating flight to heaven. Maaring tayo kuhanin ng Diyos na maaga. Sapitin natin ang kamatayan, dadalhin tayo sa kalangitan. O maaari naman nating sapitin at maranasan ang kanyang rapture. Lahat tayo sabay-sabay na dadalhin sa kalangitan. Ang biyaya ay nangangahulugang iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan, hindi dahil sa karapat-dapat, kundi dahil binayaran ito ni Kristo ang krus ang sagot ng pagkakasala. Yan, nabanggit ko na. Ang biyaya ay nangangahulugan ng Diyos ay nagliligtas ng mga kasalanan, hindi dahil karapat-dapat sila rito, kundi dahil binayaran ito ni Kristo ang krus ng pagkakasala ng kasalanan at muling pagkabuhay ang sagot sa pagkatalo ng kasalanan. Ngunit ang biyaya, ito po ang pinakamaganda rito. 3 ulit ko pala itong nabanggit ay 2 beses. Yan. Ngunit ang biyaya ay hindi lamang nagpapatawad. Hindi lamang nagpapatawad ang biyaya. Ito ang pinakatandaan nyo mabuti. Dahil ito ang
buod ng ating mensahe, dahil dito nalalabas yung bima judgment of Christ. Ito, sabi dito, ngunit ang biyaya ay hindi lamang nagpapatawad, nagtuturo rin ang biyaya, nagdidisiplina, nagtuturo, teaching and disciplining. Dinidisiplin po tayo ng biyaya at tayo ay tinuturuan din ng biyaya. Sinasanay nito ang mga mananampalataya na tanggihan ang kasamaan. Tinitrain tayo. Teka, kasalanan ito. Kasi nadyan ang Holy Spirit namumuhay sa ating pagkataong banal na Espiritu ng Diyos. At siya nagsasabing, huwag mong gawin yan, masama yan. Yun ang papel ng Holy Spirit. Kaya nga ang ganda ng kaya tingnan nyo ha, basahin natin ito bago natin balikan yung ating topic. Basahin natin ito ha. Yan. Saan yun? Basahin natin. Ano yung ating babasahin pala? Ito, mabigla tayong nawawala sa focus. Ano ba yun? Ang ganda nung balikan muna natin yung topic. Alisin muna natin ito. Ano ba yung ating tinatopic kanina? Nawala na po Sige, atin na lang ituloy. Bigla nawala sa akin talagang. Lord, gawin niyo po matibay yung aking concentration po, Lord. In Jesus' name. Ngunit ang biyaya hindi lamang nagpapatawad, nagtuturo rin ang biyaya. Sinasanay nito ang pananampalataya na tanggihan ang kasamaan at namumuhay ng matuwid. Ang biyaya ay hindi nagbibigay ng lisensya sa kasalanan. Ang biyaya ay nagbibigay ng kapangyarihan upang lumakad sa panibagong buhay. Walk in the Spirit. Yung sinasabi ko kanina, yung mamuhay ng matuwid. Ito yung pangako ng Banal na Espiritu. Kasi namumuhay sa atin yung Banal na Espiritu. Yung natandaan ko na po. Namumuhay sa atin yung Banal na Espiritu. Kaya ito yan, namumuhay sa atin yung Banal na Espiritu ng Diyos. Kaya simula noon ito Ephesians 1:13, sabi dito, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo sumampalataya. Since nang tayo po ay nakinig at naniwala dito sa mensaheng ito, na kaya namatay ang ating Panginoong Kristo at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw, ay dahil sa katubusan ng ating kasalanan, tayo po ay ganito ang mangyayari sa atin. Simula nung marinig natin ito, simula nung marinig natin ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, at kayo sumampalataya sa Kanya, tayo'y tatatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Nasa atin na po. Hindi po tayo tatatakan ng Espiritu Santo, kundi ang itatatak sa atin ay yung Espiritu Santo. Ibig sabihin, nasa atin na yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo. Siya ang katibayan, dito, yung Ephesians 1:14, yung kasunod ng salita. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos na pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Hanggang sa ikatutubos, ito yung katapusan ng panahon ng body of Christ. Magkakameron po ng rapture. Pero may iwan yung mga taong hindi naniniwala tungkol sa sistema ng body of Christ. Sa sistema ng mga sinasabi ng ating Apostol Pablo.
kung kanila itong pinapangaral at hindi naman nilang inuunawa at pinamumuhay na mabuti, wala rin pong kwenta sa kanila yan. At saka, bago nila ito maunawan at maintindihan at magkameron ng bisa sa kanilang buhay, kailangan matutuhan muna nila yung mga dispensation, yung mga rightly dividing. Kapag hindi po nila naintindihan na mabuti, wala pa pong bisa ang sistemang ito sa kanilang buhay. Maaaring nadadaanan lang nila, nababasa lang nila, pero wala pa rin. Sapagkat ang kanilang sinusunod ay yung statement of faith ng kanilang iniistanan na denomination. Kung saan sila tumitindig na denomination, mag-i-stand sila doon sa statement of faith na ipinapalaganap at ibinibigay na rules ng kanilang denomination. Doon sila mag-i-stand eh. Iba ang faith, statement of faith ng body of Christ sa statement of faith ng mga various denomination. So, ganun po mangyayari mga kapatid. Kaya po ito'y maingat kong pinapaliwanag sa inyo para maunawaan yung mabuti. Kaya, so, dito, so tayo po ay tapos na dito, ano po? Yeah, tapos na tayo dyan. Ito na yung Bema Judgment ni Christ. Kaya kanina sinabi ko sa inyo na dapat intindihin natin mabuti. Kasi kapag kayong po'y pinaniwalaan nyo yun, yung verse na yun, yung makikita natin yung sa 1 Corinthians 15:1-4 na kaya namatay ang ating Panginoong Kristo sa krus at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw ay dahil sa katubusan ng ating kasalanan. Yun po ay ligtas na yung taong yun. Ligtas na. Na maaaring ang kanyang isipan ay hindi pa rin nagiging matuwid. Kasi meron kasing stage ng ng yung kanyang transformation, merong stage na matagal na nananatili pa rin yung kanyang dating gawi sa pagdidil sa kasalanan. Meron namang stage na madali matransform. So kapag ikaw inabot ng kamatayan doon sa madaling pagka-transform, meron ka reward. Kaya nga merong Bema Judgment of believers. Kaya ito, yan. Makikita natin dito, inyong tingnan mabuti. Haharap tayo kay Kristo kahit tayo ligtas na, hindi na tayo pupunta sa impyerno. Pupunta na tayo sa langit. Kailangan meron pa rin judgment na igagawad sa atin. Pero yung judgment na yun, hindi yung para ikaw itapon sa impyerno, kundi yung reward. Bibigyan tayo ng reward dito. Kaya napaka-importante rin. Bihira ang nagbibigay ng ganito mensahe mga kapatid. Sabihin ko sa inyo. Kaya, pasalamat kayo. Ginagamit ako ng Diyos para maintindihan ito at ibinabahagi ko naman sa iyo. Ito po'y masusi kong pinag-aaralan para hindi po ako magkamali ng bibigay sa inyo ng pahayag. Kasi kung kayo magkamali, pati ako, mali din ako. Kaya, pinag-aaralan ko pong mabuti, ini-scrutinize ko mabuti, ini-examine ko mabuti, bawat isa kung paano ko ito ipapahayag sa inyo. Yan o. Ito po ay meron po itong may verse po ito, 1 Corinthians 3:15. Itong tested by fire. Kaya doon po nahugot itong salitang ito, the Bema Judgment of believers. Dadaan po sa apoy yung ating mga pinaggagawa. Yan. Yan o, even the saved
even the saved will face the Bema judgment of Christ. Ito yung hukuman ni Kristo. Sige, paliwanag ko po sa inyo. Bagamat ligtas na, ang mananampalataya ay haharap pa rin sa hukuman ni Kristo. Hindi ito isang paghatol para sa walang hanggang paghatol. Dahil ang mananampalataya ay nabigyan ng katuwiran na we are justified na eh. Tayo mga naniwala doon sa sinasabi ko kanina. Pag sinampalataya na natin yon, tayo po ay may kaligtasan na ibinigay. Ano po? Ang mananampalatay haharap pa rin sa hukuman ni Kristo. Hindi ito isang paghatol para sa walang hanggang paghatol. Dahil ang mananampalataya ay nabigyang katuwiran na. We are already justified na. Ang paghatol sa bima ay para sa gantimpala, reward, pananagutan at pagsusuri ng paglilingkod. Dito sinusubok sa apoy ang mga gawa ng mananampalataya. Ang ilang mga gawa ay mananatili, ang iba ay susunugin. Itong grace believer, ano po? Ito, ang katotohanan ito ay dapat lumikha ng kaseryosohan sa buhay ng grace believer. Ang bawat gawa ng paglilingkod, bawat motibo, bawat salita at bawat nakatagong desisyon ay mahalaga sa harap ni Kristo. Kasi ito pong grace believer dapat banggitin ko sa inyo, pero hahaba pa po, pero napakaganda sana kung babanggitin ko pa. Pero ibibigay ko na lang po sa inyo, inyo pong i-take note na lang, yan. I-take note nyo po, yan Pag sinabing grace believer, ganito po, inyo po itong i-screenshot para sa madalian lang po, para kasi hindi na tayo magtatagal. Yan po. Ito yung grace believer, more specific identity, believers who emphasize false gospel of grace, Ephesians 2:8-9, as distinct from Israel's law program. Yan po. Tapos their distinctives include rightly dividing the word of God, 2 Timothy 2:15, recognizing the current dispensation of grace, beginning with Paul's apostleship, rejecting mixing law. Wag nating pagsasamahan yung law at saka grace, hindi po yung maganda. At malalayo po tayo. Ito po yung key difference. This distinction is why grace believers often feel compelled to share the word zealously. They see themselves as guardians of doctrinal clarity in a world where Christians can mean many different, sometimes conflicting things. Yan po. Inyo na lang po yung i-screenshot. Ano po? Yeah. Sige, tayo po magpatuloy naman dito sa ating current topic na ito. Yan Kaya hindi dapat sabihin ng mananampalataya, dahil ako ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ang aking buhay ay hindi mahalaga. Hindi po ganon. Iniligtas tayo ng biyaya, ngunit ang biyaya ay nagpapanagot din sa atin. Hindi tayo hinuhusgahan kung papasok tayo sa langit, kundi kung gaano tayo katapat na namumuhay para sa isa't isa na nagligtas sa atin. Yun po. Kailangan tayo maging tayo ay maging tapat na namumuhay para sa isa na nagligtas sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng Bema Judgment. Kasi kung tayo magiging lousy sa ating pamumuhay, kahit na tayo ay grace believer, pero hindi tayo maingat. Yung dati nating gawi, patuloy pa rin natin ginagawa. Yung transformation nga, sabi ko sa inyo, mabagal. Kasi nagtuturo at nagdidisiplina sa atin ng grace So, ganun po ang mangyayari, mga kapatid. Kaya, mag-focus po tayo dito sa hatol ni Kristo.
Bagamat tayo ligtas na, mag-focus pa rin tayo. Kasi, biro nyo, tingnan nyo itong picture na ito, ha, ito yung picture na ito. Biro mo, naroon ka sa itaas. Yan, nakaluhod ka kay Kristo. Babanggitin natin yung joy and sadness pagharap natin kay Kristo. Yan. Joy and sadness. Yan. Biro nyo yung picture, tingnan nyo, ha? Yung picture, naroon ka sa langit, Ito yung mga ginawa mo, Yung ibang ginawa mo, sinunog lang, walang bisa. Baliwala. Pero yung mga may bisa, kasi meron tayong verse dyan, Tingnan nyo yung verse dyan. Tingnan natin yung verse. Para maunawaan nyo mabuti. Hindi tayo basta-basta na lang namumulot ng sinasabi, kundi talaga nakabase po sa salita ng Diyos. Tingnan po, itong sinabi dito. 1 Corinthians 3:15, sabi po dito, kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagamat siya ay naligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Dadaan po sa apoy ang lahat ng ating ginawa, Ito, doon sa, dito, tingnan, narito ito, nilagyan ko ng highlights para makita niyo mabuti. Sabi dito, subalit kung ang sino man ay magtayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan, yung hay. Sa English nga, tingnan natin sa English. Para maintindihan nyo rin mabuti yung mga magagaling sa Yan. Now, if any man build upon this foundation, ang foundation natin si Kristo, yun na yung haliging pundasyon. Tayo ay nasa ibabaw, magtatayo tayo. Yung itatayo natin yun doon tayo hahatulan ni Kristo, doon sa Bema Judgment. Kasi kung ang ating itatayo ay gold, silver, precious stones, hindi na yan masusunog ng apoy, di ba? Hindi na susunogin ng apoy, mananatili yan. Yan ang magiging reward mo. Pero kung itatayo natin ay kahoy, yung mga, ano ba yung parang uhay, yung kumpay, o stable, balik nga natin sa Tagalog, yan. Pinaggapasan, kahoy, dayami, dayami at pinaggapasan, masusunog yan. Wala kang reward. Yung po ang ibig sabihin nyo, kaya ito malungkot, nasunog yung kanyang ginagawa. Yan, kaya ito malungkot. Nasunog yung kanyang ginagawa, Hindi na natili. Sige, ipagpatuloy natin. Ang bima ito yung paghuhukom ni Kristo. Ang bima ay magdudulot ng kagalakan at kalungkutan. Magkakaroon ng kagalakan para sa mga tao ang mga gawa ay nananatili. Yun nga, yung mga gawa, yung mga gold, ginawa sa ginto. Dahil tatanggap sila ng gantimpala, pagkilala at papuri mula mismo sa Panginoon. Magkakaroon ng kagalakan sa pakikinig ng magaling, mabuti at tapat na alipin. Yun po ang sasabihin sa atin ng Panginoon Kristo pagharap natin sa Kanya. Ngunit maaari rin magkaroon ng kalungkutan para sa mga taong ang mga gawa ay nasunog. Sila mismo ay maliligtas, ngunit parang sa pamamagitan ng apoy, nangangahulugan ito na maaring magkameron ng panghihinayang pagkawala ng gantimpala sa pagkadismaya sa mga kanya sa nasayang na pagkakataon. Sa kanyang ginawa sa mga nasayang na pagkakataon. Minsan lang tayong bibigyan ng buhay.
At minsan lang din tayo bibigyan ng pagkakataong maging grace believer. Kaya minsan lang din natin gawin. Ay, yun ang mabuti. Saan ka pa? Pupunta ka nga sa langit pero nakatungo. Wala kang reward. Ikahihiya mo yung ginawa mo noon. Noong ikay nasa lupa pa sa harap ng Panginoon. Dahil hindi mabubuti yung mga ginawa mo. Bagamat ikaw ay naligtas, nakatungo ka sa harapan ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng Bema Judgment. Napakaliwanag po nitong mga paliwanag na ito para maintindihan yung mabuti. Ano po? Ito'y isang taimtim na kaisipan. Nangangahulugan ito na ang isang mananampalataya ay maaring tunay na naligtas, ngunit magdusa pa rin ng kawalan ng bagay ng gantimpala. Hindi pagkawala ng kaligtasan, kundi pagkawala ng korona, karangalan at bunga na maaaring mailagay sa paanan ni Kristo. Makakapagpaluwalhati sa Panginoon. Yung ginawa mo, kung maganda, may reward ka. Pero kung masama yung ginawa mo, mali yung ginawa mo, hindi makakaluwalhati. Kaya ka nakatungo sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang Bema ay hindi lamang isang doktrina ng gantimpala, ito rin ay isang doktrina ng walang hanggang pananagutan. Ipinapaalala nito sa atin na ang buhay ng isang grace believer ay sagrado. Yan, narito na tayo. Walk in the Spirit. Ito yung binabanggit ko kanina. Walk in the Spirit. Yan. Kung makapangyarihan ang kasalanan, hindi dapat labanan ito ng mananampalataya sa laman. Hindi dapat nating labanan sa laman. Ang sagot ay lumakad ayon sa Espiritu. Kasi kung titiisin mo yung panunokso sa iyo ng kaaway o ng kasalanan, tutuksohin ka ng kasalanan, mag-o-offer siya ng napakagandalan mo naman, lahat ng gusto ng tao, yung masama eh. Oo. Tutuksohin ka sa pera. Pag nanakawin ka, kung ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, andaling gawin. Kaya yun ang sinasabi ko, tukso. Pag hindi mo na paglabanan, doon ka babaksak. Hindi mo kaya eh. Kung pipilitin mo naman, na ayon sa iyong laman, pwede mo rin siguro magawa yun. Yung moralidad mo maganda, pero ang sagot doon, hindi dapat sa ganung bagay na yung pipigilin mo yung sarili mo dahil madudulas ka at madadapa ka. Pero kung lalakad ka ayon sa banal na Espiritu, sa Espiritu ng Diyos, magagawa mo yun. Kasi may katulong ka, hindi ka nag-iisa. Katulong mo Espiritu ng Diyos na siyang nagdidikta sa iyo. Pero kahit mananampalataya ka, kung ayaw mo lumakad sa Espiritu ng Diyos, talagang mahina ka dahil nag-iisa ka. Pero kung lalakad ka sa kanyang akay, maganda. Ano po? Itinuturo sa atin ng Galatians chapter 5 na ang Espiritu at ang laman ay magkasalungat. Ang tagumpay ay hindi dumarating sa pamamagitan ng tiwala sa sarili, kundi sa pamamagitan ng pag-asa sa Espiritu. Dapat tayong magpasakop sa banal na Espiritu araw-araw sa ating pamumuhay. Ito, yung walking in the Spirit, hindi ko na inilagay dito, pero babanggitin ko na lang isa-isa kung paano tayo mag-walk in the Spirit. Pagtanggi sa mga pagnanasa ng laman, una, pamumuhay ng may patuloy na pag-asa sa Diyos, pangalawa, pagpananatiling puno ng salita ng Diyos ang pag-iisip, pangatlo, pagpili ng pagsunod sa pang-araw-araw na mga desisyon,
pananatiling sensitibo sa paniniwala at pagtutuwid. Yan po ang paglakad na naayon sa lakad ng Espiritu. Ang isang mananampalataya ng biyaya hindi lamang dapat malaman na siya ay ligtas, dapat rin niyang matutunan kung paano mamuhay bilang isang taong ligtas. Kaya naman, ang katuwiran ay hindi nagbubunga ng laman, kundi ng Espiritu na gumagawa sa atin. Yan. Ito naman yung application. Hold sound doctrine. Ito yung doktrina para po sa atin. Sound doctrine. Kasi marami pong doktrina eh. Para sa totoo lang, marami po ang doktrina. Marami pa sana akong isisingit na paliwanag pero mahaba na po tayo ng gusto. Napakaganda po ng topic eh, yung ganitong topic na nagpipid up sa sa isipan na nagpapagamit sa Diyos katulad ko. Ang dami ko sanang isisingit pero hahaba po tayo, baka maboring ka naman kayo ng gusto. Sige, yan o. Yan o. Yan. We also need sound doctrine. Ito yung pinakamaganda dito. Marami pong word na sound doctrine doon sa mga sulat ni Pablo. Hanapin nyo po doon sa doon sa shirts. Pag dumating kayo doon sa Bible nyo, kung ebook ang ginagamit nyo, hanapin nyo lang yung search sound doctrine. Doon nyo lang po yun makikita sa mga sulat ni Pablo. Wala na pong iba. Sound doctrine. Sige, ating pagpatuloy ito. Kailangan din natin matibay na doktrina. Yan po, tama po yan. Kasi kung tayo po ay mananalig sa lahat ng doktrinang pumapasok na babasahin natin, pumapasok sa ating isipan, papanaligan natin yung malilito yun, magdudulot ng kalituhan sa ating pananampalataya. Kaya kailangan po yung matibay na doktrina. Pag sinabing matibay na doktrina, ito na po yung sound doctrine. Kailangan din natin ng isang sound doctrine o matibay na doktrina. Maraming pagkabigo sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya kanina binanggit ko na yung pagkakaiba ng Kristiyano at saka grace believer. Ano po? Tayo ay Kristiyano rin pero tayo ay grace believer. Kasi maraming ang lahat ng denomination po ay gumagamit ng salitang Kristiyano. Kaya yung ibang mga mga dispensationalist na mga theologians, ang tawag nila sa Kristiyano ay Christendom. Christendom. Yan. Kung pinaghahalo ng isang mananampalataya ang batas at biyaya, maaari siyang mahulog sa pagkaalipin. Pero nyo yan, Kung paghahaluin natin yung batas at saka yung biyaya, yung dispensation of the law of God, dispensation of the kingdom of God, naroon yung na-umbrelahan niya yung law yung batas. Pero yung dispensation of the grace of God, hindi po yung dapat paghaluin. Iisa po yung para lang sa atin na maliligtas ngayon, yung pong dispensation of the grace of God. Ito po, yan. Kung hindi natin maunawaan ang pagbibigay katwiran, pagpapabanal at gantimpala, maaari siyang mamuhay sa kapalaluan o kawalan ng pag-asa. Ngunit ang matibay na doktrina, sound doctrine, ay magdudulot ng katatagan. Yan. Ito, yung 2 Timothy 2:15, napaka-importante po nito. Kaya ninyo maintindihan yung dispensation dahil dito sa verse na ito. 2 Timothy 2:15. Ano gusto nyo? Basahin ba natin yung 2 Timothy 2:15? Sige, basahin natin. Yan. Yan.
Ito po, sabi dito, 2 Timothy 2:15. Sabi po dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of God. Hindi po natin paghahati-hatiin yung salita ng Diyos. Basahin po natin sa Tagalog para ating maintindihan mabuti kung ano ibig sabihin ng rightly dividing the word of God. O, sabi dito, ito, yan. Iba naman ang gamitin natin yan. Violet. Ano, pagsikapan mong humarap sa subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikaya. Dapat hindi tayo natin ikaya ang salita ng Diyos kahit sa anong pagkakataon, anong araw, anong ipaliwanag po natin. Wag po tayo mahiya, wag tayo matatakot kasi kahit na tayo sabihan ng, ay, tama na yan, dapat sa prayer na lang. Pero wag po. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon na kasi ikaw ang ginagamit kung ikaw ang dinala sa unahan, ikaw ang ginagamit ng Diyos. Nangungusap ang Diyos sa iyo by means of the Word of God na isi-share mo naman sa mga tagapakinig, sa mga tao. Kaya ang sabi dito, wag mo manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Yung dividing the word of God ay yung pagwawasto ng salita ng Diyos. Yung pong ibig sabihin. Hindi yung paghati-hati. Pagwawasto. Para bang hahawakan mo na ganito, bibingay-bingay mo, iwawasto mo, ito yung para sa iyo, ganyan. Ganun pong ibig sabihin. At doon, sa pamamagitan nito, doon mo maintindihan kung bakit mayroon dispensation. At meron din pong salitang dispensation doon sa mga sulat ni Pablo. Hanapin nyo na rin lang po para maintindihan nyo po kung bakit ako salita ng dispensation. Baka ito iniisip ko lang. Hindi ko po yun iniisip. Galing po yun sa salita na mismo ng Diyos. Yan. Pinuprotektahan ng matibay na doktrina, sound doctrine, ang mananampalataya mula sa pagkakamali at tinutulungan siyang mamuhay ng may layunin. Ang isang matibay na doktrina ay nagbubunga ng isang matibay na paglakad. Biro nyo yan, ang tama. Yung lakad mo, tama. Kung tama rin yung iyong doktrina, tama ka doon sa iyong dinadaanan patungo doon sa Panginoon. Kasi kung ibang iyong dadaanan, lilihis ka. Hahaba ang iyong paglakad. Halimbawa, ang sinunod mo ngayon ay yung sa batas. Matitira ka, hindi ka masasama sa rapture. Ngayon, pag ikay natira, haharapin mo yung wrath of God. Yung 7 years tribulation of God na binanggit ni Daniel. Yun ngayon ang iyong susumpungin. Yun ngayon ang iyong sasagupain. Magdurusa ka ng 7 taon. At kung ikaw ay matitira, doon sa loob ng 7 taon yun, doon ikaw ay mayroong kaligtasan. Kung matitira ka. 2/3 ng populasyon ng mundo. 2/3 ng kalakihan ng karagatan magiging dugo. Nasa Revelation yan. Ibig sabihin, marami mamamatay. Kung makakasurvive ka, lalo na kung ikaw ay ang bansa mo ay malapit sa Israel, lalo na tayo, malapit tayo sa Israel. Middle East yun tayo nasa east side ng Asia. Yun namang Israel, Middle East. Kung malapit ka dyan, kung ikaw ay naroon siguro doon sa mga lupain na katulad ng malayo, Antarctica, Greenland, yan. Kasi hindi masyadong masasakop na kaguluhan. Pero kung hindi mo naman alam ang salita ng Diyos, wala rin. Hahatulan ka rin kasi ang kaaway ay papatay doon sa loob ng 7 taon na yun. At yung namang mga sumunod sa kaaway, mamamatay din. Sa pamamagitan ng mga sumpa ng Panginoon din naman, mamamatay din. Yung sinabi, yung tinatakan ng 666.
Yun, yung tatak na yun ng 666, meron din po tayong ano doon. Hindi po yung basta tinatakan na, baka maniniwala kayo na tinatak yun sa noo, tinatak yun sa mga ano, sa kamay. Hindi po ganun yun. Meron pong tunay na paliwanag doon. Baka po kayo mga kamero na naman ng kalituhan doon. Sige po, yeah, di na ano na po natin yan. O, dito na po tayo sa ating conclusion na po tayo. Yan. Medyo mahaba po yung ating paliwanagan ngayon. Ano? Sorry po, medyo mahaba na tayo. Kaya lang, ganda po magpaliwanag eh. Tsaka mahina ako magsalita. Kaya yun lang po ang ano ko eh, yun ang aking kahinaan sa pagbibigay ng pahayag. Pero po, pagtyagaan nyo na lang po. Makapangyarihan ang kasalanan, ngunit hindi ito mas malakas kaysa biyaya ng Diyos. Ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ni Adan, ngunit ang biyaya ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Inalipin ang kasalanan ng laman, ngunit ang biyaya ay nagliligtas sa makasalanan at nagtuturo sa kanya na mamuhay ng may tagumpay. Gayunpaman, ang mananampalataya sa biyaya, at ito yung mga grace believer, ay mananagot pa rin sa harap ni Kristo, ihahayag ng paghuhukom ng Bema Judgment kung ang ating buhay ay kung nagbunga o nasayang yung ating paghihirap. Para sa ilan, ito ay nangangahulugang ng kagalakan, gantimpala at karangalan. At para din sa iba, ito ay nangangahulugan ng kalungkutan, pagkawala at panghihinayang. Doon naman sa iba. Kaya't lumakad tayo sa espiritu at panghawakan ang matuwid na doktrina, mamuhay tayo ng matuwid, hindi para magtamo ng kaligtasan, kundi dahil tayo ay ligtas na. At gumawa tayo ng may katapatan upang kapag tayo ay haharap na kay Kristo, maririnig natin ang kanyang pagsang-ayon at mahiharap sa kanya ang isang buhay na tunay na namumuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po, amen po. Sige po, tayo manalangin na. Tayo po yumukot manalangin. O man Diyos, napakaganda po ng inyong mensahe sa araw na ito. Lord, lubha po kaming natuto, naliwanagan ng mabuti tungkol sa kapangyarihan ng kasalanan. Lord, napakabuti mo dahil lagi mong itinuturo sa amin ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng kalituhan, nagpapahina sa amin. Ngayon, sa mga ganitong salita, Panginoon, kami lumalakas. Naunawa namin at natututunan namin kung paano kami kikilos at kung ano ang aming gagawin. Napakabuti mo, Diyos. Kaya patuloy ka naming pupurihin at sasambahin. Patuloy ka naming luluwalhatiin namin ang iyong banal at dakilang pangalan. At amin pong papasalamatan lahat ng biyaya tulad po ng ganitong katalinuhan na pinagkakalob niyo po sa amin. Kami po may magpapasalamat, kami po ay magluluwalhati sa iyo, kami po ay magpupuri sa inyo at sasamba ng walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Salamat po.